Agatha, paano nga ba nagtapos itong mahabang serye ng hearings tungkol sa Pogo? Pinky, marami-rami ang nasabi sa pagdinig na ito tungkol sa umano'y foreign interference ng China sa Pilipinas. Pero hindi pa masasabi ng National Intelligence Coordinating Agency kung espiya nga ng China si Alice Guo. There are several ways to define an agent of influence. What is applicable and on the part of Ms. Go Huaping is that she uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. Agent of influence. Yan lang sa ngayon ang maaaring itawag ng NICA kay Alice Guo hanggat hindi nakukumpirma na siya nga ay isang foreign intelligence agent o espiya. Sa ngayon, wala pang batas na nagbibigay ng kahulugan sa agent of influence kaya sabi ni Senator Risa Ontiveros, maaari itong gawing rekomendasyon sa committee report. Dito na nagtatapos ang higit 10 pagdinig ukol sa Pogo. Sa huling hearing, ipinakita ni Ontiveros itong web na mga taong umano'y ginamit ang Pogo para sa kanilang sariling interes at para maniktik. Nasa pinakagitna niyan ay walang iba kundi si Guo na hindi nakadalo sa pagdinig nitong araw dahil meron din siyang hearing sa korte. Nasa web din ang naging Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Sinabi yan ng senadora matapos magpakita ng larawan ni Yang kasama si Shi Qichang na napag-alamang may mga Pogo rin. Si Xia ay isang self-confessed Chinese spy na maaalalang nagsabi na Chinese asset si Guo. Kinumpirma rin ng NICA na may Chinese Advanced Persistent Threat Groups na tina-target ang Pilipinas. Tinanong din ni Ontiveros ang NICA tungkol sa mga troll farm na sinasabing nasa ilalim ng mga Pogo. Ayon sa kanya, may mga ulat na nagkaroon ng social media campaign para suportahan ang vice-presidente mula sa mga account na may kinalaman sa China. What makes this investigation difficult is that if the influence campaigns are done through legitimate social media platforms, we will have to course it through the owners and operators of the social media platforms, all of which are actually foreign-based. Hagi naman ng ilang ahensya ang mga nais nilang batas o amendment na may kinalaman sa issue ng Pogo. Inirekomenda ng Anti-Money Laundering Council ang regulasyon ng mga cryptocurrency dahil maaaring nagamit daw ang virtual assets na ito sa laundering. Yan ay matapos silang mahirapan mag-trace ng proceeds sa kanilang investigasyon. Ang DILG naman nais na mabigyan sila ng disciplinary authority sa mga lokal na opisyal. Pinky? Agatha, nakausap din sa pagdinig yung dating kaselda ni Xia. May nasabi ba ukol sa kondisyon nito, lalo na't nailipat na daw siya ng kulungan sa Thailand? Pinky, yan nga ang kinababahala ni Wang Fugue. Ayon kay Wang, wala nang nakakakontak kay Xia. Ang hiling niya, siguruhing ligtas si Xia kasi maaaring nakakaranas na raw ito ng torture. Posible rin umanong patay na ang dating kaselda. Ipinangako ng Foreign Affairs Department na kakausapin ang pamahalaan ng Thailand ukol sa kaligtasan ni Xia. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Agatha Gregorio.